Gusto kong tingnan natin ang Luke 19. Luke 19. Ngayon nga, kasi nga panahon ng Father's Day, ay pinag-uusapan naman natin yung mga kalalakihan na nagkaroon ng encounter kay Jesus. Hindi lang basta encounter, kundi life-changing encounter. At isa nga gusto kong pag-usapan naman natin ngayon, ang pangalan niya ay si Zacchaeus. Okay, sino yung last Sunday? Come on, sino yung last Sunday? Si Bartimaeus. Ngayon naman, pag-usapan natin, Zacchaeus, Luke 19, verse 1 hanggang 10. Sabayan niyo ako magbasa. Okay, Luke 19, verse 1 to 10. Sabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong, ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. So, simples pala ni Bartimeo, pareho nilang na-encounter si Jesus doon sa Jericho. At parehong sa daan, di ba? Habang dumadaan si Lord, nalaman nila na andon ang Panginoon. Si Bartimeo nasa kalsada, namamalimos, at narinig niya, andyan si Jesus, naglalakad. So sabi niya, anyari? Nagtanong-tanong siya, nalaman niya, si Zacchaeus, mayaman, so medyo masosyal. Sabi niya, nung may pinag-uusapan yung mga tao, sabi niya, what happened, Bella? At andyan si Jesus, paparating, sabi nila. So, ito na nga at anong klaseng tao si Zacchaeus? Si Zacchaeus raw ay, pinuno ng maniningil ng buwis. Chief Tax Collector. Ibig sabihin, mataas ang posisyon, mas malakas kumita, kaya siya raw ay talagang mayaman. Okay? Kasi nga, kumbaga sa wedding yan, hindi lang siya kubrador, siya ay kabo. Hindi lang siya yung ordinaryong taga-singil, siya ang boss nitong mga ito. Okay? So, ituloy natin pagbabasa. Sabi diyan ay sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't, sabihin niyo ako magbasa, sabi niya, kaya't, patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. So pareho rin sila ni Bartimeo, di ba? Si Bartimeo ang hadlang sa kanya, yung kanyang paningin, di ba? Kasi nga bulag, si Zacchaeus naman ang hadlang sa kanya, yung kanyang height. So ano ang kanyang ginawa? Umakyat siya sa puno. Pero pagdaan ni Lord, nakita siya ni Lord, napansin siya ni Lord. Amen? Bakit alam ng Panginoon yung kanyang puso? Kaya sabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, tutuloy ako sa bahay mo. Pagdating sa bahay, verse 7, sabi ay, okay, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi ng mga tao, so pinag-usap-usapan nila, atong Jesus na to, bakit ganyan mga klaseng tao? Alam mo ninyo, kasi nga pag ikaw ay maniningil ng buwis nung unang panahon, ang sama ng tingin sa iyo ng iyong mga kababayan. Unang-una, yun palang trabaho mo, ikaw ay taksil na sa sarili mong bayan. Bakit? Ang Israel noon sakop ng Roman Empire. So pag ikaw maniningil ng buwis, sinisingil mo ang sarili mong kababayan, tapos yung nasisingil mo, ibibigay mo sa kalaban na bansa, sa mananakop. Ganon yun. So yun, doon pa lang ang sama ng tingin. Pangalawa ay, ugali din nila yung corruption. Ibig sabihin, halimbawa, piso lang dapat ang buwis, maniningil sila mga 150, maniningil mga 2 pesos, tapos ibabayad yung piso doon sa Roma, tapos yung sobra ay siyempre sa kanila na. Kaya grabing korupsyon. Kaya yung mga pag sinabing tax collector ka nung unang panahon, ang sama talaga ng tingin ng mga tao sa paligid. Pero tingnan nyo naman pakibasa ng malakas kasi ito yung focus natin, itong verse na to. Come on, verse 8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito.
ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Nung nakaraan, si Bartimeo, pinag-usapan natin, ano ba ang mga nagdudulot ng changed lives sa buhay natin? Well, nung nakaraan nga po, answered prayer. Di ba? Ngayon naman, sa kwento ni Sakeo, ay pag-usapan natin, isa pang nakapagpapabago ng buhay talaga ay fruitful repentance. Pakisabi ng malakas, fruitful repentance. Anong ibig sabihin ng fruitful repentance? Well, pwede kasing ang repentance mo ay tearful repentance. Di ba? Yung may iyak-iyak ka pa. No? Pero sabi nga nila ay repentance is not when you cry, repentance is when you change. Right? So ano ang ibig sabihin ng fruitful repentance? Well, sige, para mas maintindihan natin, tingnan natin ang Luke 3 verse 8. Luke 3 verse 8. Sabihin nyo ako magbasa rito. Bear fruits in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Teka, huwag mong ipagmalaki yung connection mo kay Abraham, sa man of God. Huwag mong ipagmalaki yung connection mo sa bayan ng Diyos, sa Israel. Sabi niya, kundi ang dapat na makita sa'yo, fruits in keeping with repentance. Come on, ano raw? Fruits in keeping with repentance. Kaya nga pag-usapan natin ngayon ang fruitful repentance. Ano ba ang fruitful repentance? Well, kapag mayroong fruitful repentance, mayroong number 1, redemption. Pakisabi ng malakas, redemption. Come on, pakisabi ng malakas, redemption. Pag sinabing redemption, ano ba muna ang ibig sabihin nun? Dalawang ibig sabihin ng redemption. No? Actually, iba-iba ang ibig sabihin. Mayroong, yung una na siyempre, ang pangunahin na gamit natin, tubos. Di ba? Pag sinabing redemption, Jesus is our Redeemer, Savior, and Friend. Di ba siya yung ating manunubos? Tinubos tayo mula sa kasalanan. Binayaran niya ang kabayaran ng ating kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng redemption. Karaniwan na meaning ng redemption. Pero alam din natin, mayroong ibang verse, sabi niya, redeem the time. Tama? Redeem the time. Ano ibig sabihin naman nun? Ibig sabihin, sulitin ang panahon o kaya samantalahin ang bawat pagkakataon. Pero ngayon, ang ibig nating sabihin sa salitang redemption ay ayon din sa meaning ng dictionary. Ano pa to? Number 1 na meaning ng redemption dito ay to make better in behavior or character. Magbago. Diba? O kaya magpakabuti. To be better. Ano pa? To make up for. To make up for. Anong ibig sabihin to make up? Di ba pag sinabi mong, I'll make it up with you, anong ibig sabihin? Babawi ako sa'yo. Tama? Tama? So to make up for. For what? Like to make up for an offense kasi meron kang nagawang masama, meron kang nasaktan, gusto mong bumawi. To make up for a shortcoming kasi nagkulang ka, gusto mong bumawi. So ang ibig sabihin ng fruitful repentance ay yung pagbabawi. Okay? Yung bumabawi. Ibig sabihin, kasi nagsisisi ka, ngayon ikaw ay babawi. Maliwanag mga kapatid? Okay, ganito muna ha. Importante muna na kailangang maklear sa atin, tayo lahat tinubos na ni Lord. We are redeemed by the blood of Jesus. Nung mamatay siya sa krus, siya ay nagbayad na ng ating mga kasalanan. Amen ba, mga kapatid? So we are all redeemed by the blood of Jesus. Nung sumampalataya tayo sa Kanya, tayo ay tinubos na. So ngayon, another meaning nga ng redemption ay hindi natin ito gagawin para tayo mahugasan. Hindi ako gagawa ng mabuti, hindi ako babawi para ako ay mahugasan sa aking kasalanan. Kasi nga, ang naghugas ng kasalanan ko, dugo ni Jesus na manunubos ko. Okay? Kaya lang, dahil nga sa ako ay tinubos na ni Jesus, ngayon naman gusto ko namang bumawi kay Lord. Amen? Ako ay pinatawad niya sa aking mga kasalanan. Ngayon, Lord, gusto ko namang gamitin ang buhay ko sa kabutihan. Yun ang ibig sabihin ng pagbabawi. Gagawa ka ng mabuti, hindi para iligtas ka dahil hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kundi gagawa ka ng mabuti kasi iniligtas ka na ng Panginoong Hesukristo. Amen? Nung tinubos ka ni Jesus, naligtas ka.
At ngayong ligtas ka, utang na loob, bumawi ka naman. Amen? Gumawa ka naman ng matino, ng mabuti. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, sige para mas clear pa ito, tignan natin ang Luke 3 pa rin. Balikan natin, basahin natin to sa Tagalog. Sabi niya, ipakita nyo sa pamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Yan ang pagkakatagalog niyan. Bear fruits of repentance. Ipakita sa pamagitan ng gawa. Huwag ninyong sabing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Verse 9. Sige, basahin natin. Pakibasa ng malakas. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. No, pakitignan yung katabi, pakisabihan, ala ka. Verse 10. Pakibasa, verse 10. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? By the way, si John the Baptist nagsasabi nito, lalapit yung mga tao para magpabaptize. Sabi niya, bear fruits in keeping with repentance. Kaya tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong dalawang balabal, dalawang damit, ibigay ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Verse 12, dumating din ang mga maniningil na buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Verse 13, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya. Verse 14, tinanong din siya ng mga sundalo, ng mga kawal, ng mga lespu. No? Ano raw? At kami po naman, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang, extortion, di ba? Tanim bala, yung mga ganun, tanim droga, no? Tapos ano pa? At masiyahan kayo sa inyong sweldo. Tingnan nyo. Ano raw ang fruit of repentance? Ang fruit of repentance, tingnan nyo, very specific, right? Sa mga sundalo, dahil alam nila ni John the Baptist na ito ang kanilang issue sa buhay tungkol sa corruption. So yun ang sinabi sa kanila. Right? Right? Ito namang mga maniningil ng buwis dahil corruption din ang issue nila. Sabi nila, kaya yun din ang sinabi sa kanila. Tama? Tapos yung iba naman, sabi, kayo, hindi naman sapat na hindi kayo gagawa na ng masama. Kung meron kang dalawang gamit, tapos sobra naman sa'yo, ibigay mo dun sa wala. Meron kang pagkain, mag-share ka sa iba. Anong ibig sabihin? Ang taong totoong nagre-repent, hindi lang siya tumitigil sa paggawa ng masama, siya rin ay nag-uumpisa na gumawa ng mabuti. Amen? Anong ibig sabihin? Pag totoong nag-repent, pag totoong na-born again, ang isang tao, ang nangyayari sa kanyang buhay ay titigil siya sa masama, gagawa siya ng mabuti. Hindi po pwede yung sabihin mo na, ay, alam mo, born again ako. Talaga, kumusta ka na? Ito, hindi na ako gumagawa ng masama. Talaga, mabuti, may ginagawa ka, wala din. No? Hindi pwedeng ganon, ha? Dapat may ginagawang mabuti. Kaya nga, fruitful repentance. Pakisabi ulit ng malakas, fruitful repentance. At pag sinabing fruitful repentance, kagaya ni Sakeo. Bakit? Si Sakeo, ano ang issue niya sa buhay? Ano ang kanyang kasalanan? Sa pera. At dahil sa yun ang issue niya sa buhay, nung siya magsisi, gusto niyang ituwid ang buhay niya, mayroon ding kinalaman sa pera. Amen? Anong ibig sabihin? Kung saan ka may issue, dun ka unang magbago. Dun ka dapat ding magbago talaga. Kung saan ka nagkamali, dun ka bumawi. Hello? Hindi po pwede yung dati kang palaaway. Tapos ngayon, na-born again ka. Tapos tinanong ko, mula nung ma-born again ka, ano nang nabago sa buhay mo? Hindi na ako nagyoyosi. No? Okay, tama, hindi ka na nagyoyosi. Pero palaaway ka pa rin. No? At least di na umuusok. Kapag mainit ang ulo, ganon. Yun pinagmamalaki mo. Teka muna, hindi ba dapat mabago yung bagay na yon sa buhay mo din? Tama ba? O dati kang babaero, ngayon, na-born again ka. Na-born again ka na. O ano nang nangyari sa'yo magmula na born again ka? Ayun, nag-GGTC na ako linggo-linggo. No? Come on. Okay, tama na nag-church ka. Tama na nagpupunta ka sa GTC. Tama na sumasamba ka sa Panginoon. Pero, teka muna, mayroong isang issue sa buhay mo na dapat talagang tutukan na mabago.
Amen? Hello, amen? Hindi yung mga minor issues minsan ang hinarap natin sa buhay natin, tapos yung mga major issues ng buhay natin ay pinabayaan na lamang natin. No? Alam niyo kagaya ni Apostol Pablo. Tingnan niyo si Apostol Pablo, paano siyang nagbawi. Si Apostol Pablo, he used to be the enemy of Christ, enemy of the gospel. Di ba siya ay talagang lahat na nangangaral, lahat ng mga Kristiyano gusto niyang ipakulong, hinahanting niya sila. Tapos nung nakakilala siya sa Panginoon, ano ang nangyari kay Apostol Pablo? Siya naman ngayon ang naging tagapangaral na matindi ng gospel. Amen? Isa pa, si Apostol Pablo, dati siyang persecutor, taga-usig, tagapagparusa ng mga Kristiyano. O ngayon, nung nakakilala siya sa Panginoon, ano ang nangyari sa kanya? Bumawi rin siya. Kahit mabugbog siya, makulong siya, kahit anong mangyari sa kanya masama, tinanggap niya. Bakit? Kasi gano'n naman ginagawa ko dati sa mga Kristiyano eh. Nung ako naging Kristyan, tanggap na rin niya na gano'n ang ginagawa niya, na naghihirap siya para sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, maganda po pala na attitude sa buhay, yung marunong tayong magbawi. Amen? At magbawi tayo sa mga pangunahin na issues ng buhay natin. May mga minor, tama yon, may mga bagay na dapat naman talaga nababago, pero teka muna, baka kinalimutan natin yung pangunahin na dapat na ayusin sa buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? Halimbawa nga, ito nga si Zaccheo, ano bang malaking issue ni Zaccheo? Ano ba yung pangunahin niyang problema? Saan siya pangunahing bumagsak at nagkamali? Of course, sa pera. Diba? Dahil sa pera, o tingnan nyo, doon din siya, sabi niya, Lord, kalahati ng yaman ko, kalahati ng ari-arian ko, pamimigay ko sa dukha, ipamimigay ko sa mahihirap. Bakit? Gusto niya magbawi. Amen? Mga kapatid, so ibig sabihin, halimbawa, mula sa corruption, napunta siya sa charity. Di ba? Halimbawa, ano ka ba dati? Kumusta ka ba dati? No, dati, magastos ako. Pagdating sa bisyo, puro ako gastos. O, teka muna, ngayon nakakilala ka sa Lord, saan ka na gumagastos? Di ba magandang gumastos ka rin? Di ba? Sagutin mo yung swimming pool natin sa baptism. Di ba? No. Manlibre ka sa conference. Amen? Magbigay sa gawain ng Panginoon, tumulong sa nangangailangan. Amen? O, di ba? Kasi kumbaga, dati nga, kung saan ka gumagastos. Right? O dati, halimbawa, sugarol ka dati. O kayang-kaya mong itaya yung pera mo, bakit ngayon di mo i-invest sa gawain ng Panginoon? Hello, kaya mong magtataya dati, ba't di ka tumaya ngayon sa gawain ng Panginoon? Di ba, sabi niya, nakakaipon ka pa ng kayamanan sa langit. Right? Ibig sabihin, dapat may mga, makita natin, ito nga yung issue ko, no? Kailangang bumawi ako, no? Kung ang issue mo dati, gluttony, alam niyo ba yung gluttony? Yung kasibaan, ganon. Wala kayo iniisip kundi puro kain. Di ba? So puro kakain, puro kakatakawan. No? O ano dapat mong gawin? Magbawi ka rin. Amen? Amen? Ngayon, nakakilala na ako kay Lord. Magpapasting na ako 40 days in 1 week. Tindi No? Pwede ba yun? Pero, di ba? Okay, ganito ako. So dapat mayroong mabago sa buhay ko. Di ba, babago ako doon sa area na yon ng buhay ko. Dati puro, kung ano-anong mga pinagbabasa mo, pinapanood mo, puro ka porn. Ngayon nakakilala kayo sa Lord. Puro karumihan yung pumasok sa utak mo. Saksakan mo ngayon yung utak mo ng puro kabanalan ng kabutihan. Basahin mo ang Bible, punuin mo ang isip mo ng salita ng Diyos. Amen? Magbasa ka, hayaan mo na mapuno yung puso mo, yung isip mo ng salita ng Panginoon. Pwede ba yon? Kaya ba yon, mga kapatid? Di ba? Yung ba, okay, kailangan ko kasi na magbawi. Dati kang chismosa. Di ba? Puro kang marites. Ano dapat mong gawin ngayon? Pwede ba magbawi ka naman? Si Jesus naman ang ikwento mo? Si Jesus naman ang ipambalita mo, ichismis mo? Right? Hindi nga, kaya ba yon? Kaya? Di ba? Pabira dati, lahat ng buhay na may buhay, kinukwento mo. O di yung kamatayan na lang ni Lord, ikwento mo. Diba? Yung buhay mo, na may ginawa sa iyo si Lord, ikwento mo rin. Diba? Sa Facebook, ang active-active mo, ang sipag mo, share ka ng share, di mo naman ma-share yung tungkol kay Jesus. Hindi nyo nga ma-share tungkol sa GTC. Hello, sinishare nyo ba ang mga pinopost ni Kuya Rod sa GTC?
yung mga services natin, no? Alam mo, encourage yung mga kapatid, Uy, nag-share kayo? Binibilang ko, tinitingnan ko yung mga share, di naman umaabot ng 1,000 eh. Diba? Hindi ako talaga nagsishare tayo, dapat dami. Amen? Pero hindi, di ba? O nga to, yung mga ganitong mga bagay, o nga no, dapat nagbabawi ako eh. Dapat may ginagawa ako para sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid. Kung dati buhay mo puro pagjojowa, no? Palit jowa, ganyan ka, no? Born again ka na, kapatid, dapat magbago ka na. Amen? Pwede ba magpasting ka muna sa kajojowa? Ngayon born again ka na? Hindi nga, kaya nyo ba yun? Ikimamatay nyo ba yun? Diba? Diba? Fasting ka muna dyan, tapos pangako mo kay Lord, Lord, susunod na jojowain ko, yun na mapapangasawa ko. No? Amen? Maliwanag ba? No? Ay, dapat may mga, kung ano man yung mga issues natin sa buhay natin, nagpapabago tayo sa Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Hello? So, kumbaga, ang ibig sabihin yan, oo nga, no, yung buhay ko dati, ginamit ko para sa ganito. Dati ganito yung buhay ko. Eh, ngayon, nakakilala na ako kay Lord, dapat iba na. Di ba, yung lakas ko, yung oras ko, dapat para sa Panginoon na. Amen? Amen? Oo nga, bakit nga ba ganun tayo? No, pagdating sa mga bagay na para sa Lord, pagdating sa bagay na mabubuti, parang hirap na hirap tayo. Pero pagdating sa masama, madiskarte tayo. Di ba? Tingnan nyo, yung ibang mga youth dyan, no, na pagdating sa gawain sa church para sa Panginoon, ay sasabihin, Pastor, pagpaalam mo ako. No? Pero pag maglalakwat siya yan, kung saan-saan lang pupunta, gagawa pa ng kalukuhan, nakakagawa ng paraan, nakakatakas. Di ko naman sinabing tumakas kayo, di ba? Pero nakakapagpaalam. Di ba? Tingnan nyo, yung mga dyan, pag mag-iinuman, ang galing mong mag-aya. Pagdating sa cell group, di ka makaaya. Dapat may nababago. Amen? Hindi nga, oo nga no, dapat yung buhay ko ngayon, gamitin ko para sa kabutihan. Right? Madiskarte ako dati, pagdating sa kalokohan, ngayon didiskarte ako pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Amen? O mga kapatid, no, reminder lang, invite nyo naman yung mga tatay sa susunod. No? Magdala naman tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Yung ibang galing mo mag-aya kung saan-saan, nadadala mo sa kalukuhan. Pagdating sa simbahan, hindi madala. No? Tinan yung katabi nyo, kaya mo yan, Bella. Oh, number 2. Number 2. Ano ulit? Fruitful repentance. Ano ang mayroon sa fruitful repentance? Number 1 is redemption, nagbabawi. Number 2, reparation. Anong ibig sabihin ng reparation? Obviously, galing sa salitang repair. Pag isabi na malakas, repair. Sabi dito, balikan natin yung verse 8, no, Luke 19 verse 8. Ang sabi niya, sa Luke 19 verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Yun yung redemption. Tapos ano ito? At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Wow! Ano raw? Hindi lang siya nagbawi, siya ay nagsoli. Di ba? Sabi ko, meron akong dinayang sinuman, ibabalik ko, times 4 pa. Times 4. Well, ang tawag dyan mga kapatid, restitution. Ibig sabihin, binabayaran yung dapat na bayaran. Mayroon siyang ninakaw, isosoli niya. Di ba? Ganon yon. Pero gusto kong gamitin natin ang salitang reparation para hindi tayo malimit sa pera lang kasi mahalaga talaga sa buhay pag tayo nakakilala sa Panginoon, may mga inaayos sa buhay natin. May mga nire-repair sa buhay natin. Amen? Mayroon siyang nagawang damage sa buhay ng ibang tao. Mayroon siyang nagawang masama sa iba. So ngayon, ano ang dapat niyang gawin? Sabi niya, Lord, kung mayroon akong nakawan, mayroon akong nakuhanan ng kanilang ari-arian, ibibigay ko ito, ibabalik ko sa kanila ng 4 na beses. No? Ibig sabihin, Lord, aayusin ko yung mga kamalian ko. Aayusin ko
tutulungan ko, o babayaran ko yung mga dapat kong bayaran. At alam nyo, importante rin pala yung reparation sa buhay. Of course, lahat naman tayo, may kani-kanyang mga kwento ng buhay. In one way or another, you were damaged, or you damaged others, right? You were harmed and you also harm others, right? Meron tayong mga nagawang mga masama, nagawan din tayo ng masama. Meron tayong mga napasok na hindi mabuti. Well, ganun naman talaga yung kwento ng buhay natin. Pero di bali na kahit ano pa yung pinagdaanan. Ang tanong kasi ngayon ay, ngayong andito ka na, nakakilala ka na sa Panginoon, ano ang gagawin mo? At isa sa dapat palang gawin natin sa buhay natin ay is to repair, mag-ayos. Kaya ayusin natin yung mga buhay natin. Ayusin natin yung mga pagkakamali natin. Amen? Amen? No? Halimbawa nga, ito nga ang si Sakeo. Ano ang kanyang dapat i-repair since pera nga yung kanyang issue? So sabi niya, Lord, babayaran ko kung ano man yung dapat kong bayaran times 4 pa. Right? So ganun din. Ano ba, may mga issue ba ako sa iba? Meron ba akong kinakailangang ihingi ng tawad? No, meron ba akong kinakailangan na ayusin? No? Halimbawa, pagdating sa pera, di ba? Meron bang dapat na ihingin o meron bang dapat akong isettle? No, kasi minsan, kwento ito matagal na nalaman ko tungkol sa isang tao na habang nagpe-pray daw siya, ay nakapikit siyang ganyan, marang nakikita niya may lumilipad-lipad na 100 sa mata niya, no, sa harapan niya. Nakapikit siya, may lumilipad-lipad daw na 100. No? Tapos sabi niya, Lord, ano yun? Ano to, matagal ng kwento. So, siguro yung 100 na yun, ang halaga nun ngayon, mga mayigit 1,000 na. Kasi youth pa ako nung marinig ko yun eh. No? So, nagpipray daw siya. Sabi niya, nakikita niya, 100 lumilipad-lipad. No? Nagtanong, Lord, ano ibig sabihin nun? Tapos pinaisip sa kanya ng Holy Spirit, yung kinupit mo sa nanay mo. No? Ngayon, pinarealize sa kanya ng Panginoon. So, ang ginawa niya, kinausap niya at nanay niya, humingi siya ng tawad. No, inamin niya. No? Bisa may mga ganon na pinapagawa sa atin ng Panginoon para iayos. Amen? Mga kapatid, no? Isa naman, kung kinakailangan kausapin. Right, tingnan niyo itong verse na to. Tingnan niyo itong verse na to. Psalm 37:21. Okay? Babasahin ko lang, wala naman tatamaan dito, ha? Okay, tsak-tsak wala, no? The wicked borrows but does not pay back, no? Umuutang, hindi nagbabayad, no? O siyempre, walang ganon sa GTC, siyempre, di ba? Oy, ano yan? Mayroon? But the righteous is generous and gives, no? O, di ba? I mean, ganun pala yun, no? At teka, pag may atraso pala ako sa kapwa, ay nakikita pala ni Lord. Ayaw ng Panginoon, nakakaagrabyado tayo ng kapwa. Amen? Amen? O di pwede naman kausapin. No? Pre, baka pwede, hulug-hulugan ko na lang. Kaya pasensya na, nakalimutan ko na, 20 years na pala yun. Diba? Pero, di ba, misa pala nyo sa totoo lang, simpleng kausap, di ba, malaking bagay. Amen? Amen? Di ba? Alam nyo, yan, tingin natin mga malit na mga bagay, pero baka mamaya may kinakailangan tayong i-repair, sabi ni Lord. Okay? Baka mamaya may siniraan tayo dati, tapos kinakailangan nating i-repair. Di ba ngayon na-realize mo, maling-mali pala yung ginawa ko sa tao na yon. Hello, maliwanag mga kapatid? Mag-repair, pakisabi ng malakas, mag-repair. No? Mag-ayos. Amen? No? So napakahalaga raw pala yung ganon. No? Ano pa? Pwede hindi sa pera kasi ang issue natin. Pwede ang issue natin ay sa pamilya, di ba? Sa magulang. No? Dati, ikaw ay puro pasaway, hindi ka mautusan. O ngayon kapatid, umayos ka naman na. Ayusin mo na yung pinapakita mo sa mga nanay at tatay mo. Amen? Maghugas ka naman na ng pinggan. Kaya di pa kinainan, hugasan mo na para matuwa sila. Ang sipag-sipag ng anak ko. Hindi nga, di ba? Dapat, kung dati, pabalang ako lagi, ngayon medyo mas magalang na ako. Amen? Pwede ba? Kaya ba yon? Carry ba? Di ba?
May mga bagay na dapat na ayusin. Pati attitude sa asawa, di ba? Yung mga married, yung mga may asawa dito. Kumusta attitude mo sa asawa mo? Puro na lang pasinghal, no? Puro na lang kayo, di ba? Yung hindi magandang pagpapakita ng ugali, no? Alam niyo, dapat nagbabawi tayo, nababago yung mga yon. Nag-aayos tayo. Amen? Hello, amen po ba? Mga kapatid, no? Sa loob ng pamilya, importante yan na makita po sa atin na mayroong binago sa atin si Lord. Right? Sabi ko nga, alam mo, kung totoong na-born again ka, totoong nakilala mo ang Panginoon, dapat ang unang-unang makinabang ng pagbabago mo ay ang pamilya mo. Maranasan nila na talagang mayroong binago sa iyo si Lord. Right? So may mga dapat na ayusin. Isaayos, no? Maaring ito ay sa trabaho, ito ay sa negosyo, isaayos. Ilagay mo sa ayos, sa paraan na nakakatuwa sa Panginoon. Amen? Maaring sa iyong relationship, sa buhay may asawa, sa iyong partner, maaring sabi ng Panginoon, ayusin mo. No? Alam niyo, nung nag-speak dito si Pastor Joy Gutico, nung hindi naman kami nag-usap, hindi rin naman niya siguro alam ko ano ang pinipreach ko nung mga nakaraang linggo, nung pinreach ko halimbawa si Bathsheba, yung mga ganyan, no? Hindi naman niya siguro alam yon. Pero tingin ko may sinasabi talaga sa atin si Lord. Bakit binanggit niya ulit yon? Di ba sabi niya yung mga tungkol sa live-in, di ba yung mga ganyan, no? Alam niyo po, kaya nga patuloy kong ina-announce mga kapatid naiintindihan namin kung nag-umpisa kayo na nagsasama na tapos nakakilala kayo ngayon sa Panginoon. Ngayon po, gusto ng Panginoon, ayusin po natin. Kaya wag ko po kayong mahiya, lapit po kayo sa akin o lapit po kayo sa leader nyo, pasabi nyo lang po sa akin, ikakasal ko po kayo ng libre. No? Kahit tayo lang. Mga maring iniisip mo, pastor, pangarap ko po kasi yung talagang ingranding kasalan. Matinding kasalan. Kaya nag-iipon pa kami. Kapatid, walang makapipigil sa iyo, hindi kita pipigilan na gawin yon. Pero, pwede mo namang gawin yon. Pero unahin muna natin yung kasalan. Na kahit tayo lang. Di ba yung kayong dalawa, tapos ako, saka kung may isang ninong o isang ninang dyan na saksi, no? Yun lang. No? Tayo muna, ayusin lang muna natin yung inyong legal na estado sa Panginoon. Sa harapan ng Panginoon. Amen? O tapos, kung pagkatapos nun, makaipon ka na. Gusto mong pakasal sa ilalim ng dagat, naka-oxygen tayo, scuba dive. Sige! No? Gusto mo pa yun, tumatalon tayo sa helicopter. No? O gusto mo pa talaga yung nasa zipline tayo, doon sa may, saan ba yun, mami? Sa may Dahilayan, yung mahabang zipline. Yung mahabang zipline na yon, mga 800 meters, kaya kung tapusin ang kasal, bago tayo mula umpisa, makarating tayo sa dulo. Babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Hindi nga, kung gusto nyo ng matinding kasalan, gawin natin. Pero, unahin muna natin ito. Amen? Pasaayos na tayo sa Panginoon sa lalong madaling panahon. Amen po ba, mga kapatid? No? So, ibig sabihin, yun nga, kakilala tayo kay Lord, dapat fruitful ang repentance. Right? Hindi lang na feel mo, totoo yun, no? Tama na talagang sa loob mo, nagsisi ka na talaga. Pero, maganda ipakita rin natin yan sa Panginoon, ipakita natin sa tao na tayo po talagang may binago na si Lord sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Okay po, pakisabi ulit ng malakas, repentance. Okay, pag po sinabing repentance, malapit ako matapos, ito po, gusto kong ituro sa inyo ang salitang ito, metanoia. Ano ba yung metanoia? Well, yan ang Greek word ng repentance. Repentance, ano yan sa Greek? Metanoia. Ano yung metanoia? Yung salitang meta, ang ibig sabihin niyan, change. Di ba? Yung metamorphosis. Right? Yung meta doon ay change. Yung morphosis, yung galing sa salitang morphe, na ibig sabihin ay form. Hello? So pag sinabing metamorph, anong ibig sabihin? Change of form. Okay? So ano naman yung metanoia? Change of, yung noia, mind. So ano uli? Ang literal na ibig sabihin ng repentance, change of mind. Ano ang ibig sabihin ng change of mind? Well, hindi kapag sinabi pong mind,
hindi ibig sabihin yung isip lang talaga. Kasama na dyan yung iyong damdamin, kasama yung values, kasama yung perspective. Kasama yung pagbabago talaga ng buong kalooban natin. Are you following? So pag sinabing metanoia, mayroong nabago. Si Zaccheo, siya ay, dati ano ba ang kanyang mahal? Ano ang kanyang love life? Puro siya pera, di ba? In love sa pera. No, puro siya mga pagkita ng pera. Puro siya ganon. Pero ngayon nakilala niya si Lord. Noon. At nagbago siya. Dahil sa kanyang pagbabago na yon ay nakita na niya na mas kayamanan niya sa buhay ang Panginoon. Kaya handa niyang bitawan yung malaking halaga, yung malaking pera, yung malaking pinagkakakitaan. Bakit? May nagbago na kasi sa kanya. Nagmetanoia na siya. Amen? Hindi yun kayang gawin ng isang tao na hindi pa talaga nagrepent sa Panginoon. Maliwanag po? No? So, kahit sa ibang mga bagay, pwede, yung buhay mo dati, puro kasalanan. Siyempre, yung hilig mo, yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo, yung mga bagay na pinag-uukulan mo ng panahon mo, mga ginagawa mo tungkol sa kasalanan. Pero ngayon nga, dahil nagmetanoia, ngayon naman ay gusto mo na ng kabutihan. Gusto na ng kabanalan. Dati, yung isip natin malayo sa Panginoon. Yung puso natin malayo sa Panginoon. Nagmetanoia, ngayon naman gusto natin nasa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Kanya. Maliwanag, mga kapatid. Kaya nga pagtutuong may repentance, dapat mayroong pagbabago na nangyayari sa ating mga buhay. Meron tayong iniiwanan, meron tayong tinatalikuran, at meron tayong ginagawa na mga bagong bagay, mga mabubuting bagay sa harapan ng Panginoon. Amen? Tumayo na tayong lahat, mga kapatid. Pakisabi ulit ng malakas, repentance. Pakisabi ulit, fruitful. Repentance. So, hindi lang basta nagrepent, gusto ng Panginoon, ipakita natin yung repentance na nangyari sa ating kalooban sa pamagitan ng ginagawa natin sa panlabas ng ating buhay. Amen? Hello, amen po ba? Ano po ulit? Pag sinabing ang fruitful repentance, mayroong redemption, nagbabawi. Meron ba kayong kinakailangan bawiin? Come on, no? Kinakailangan bang bumawi? No, may mga kinakailangan. Babawi ako, di ba? Babawi ako, Lord, no? Babawi ako ngayon, maglilingkod talaga ako sa iyo, Panginoon. Amen? Di ba? Lord, babawi ako talagang yung buhay ko, bibigay ko na sa iyo. Diba, Lord, dati yung katawan ko, kasangkapan ng kasalanan. Diba? Ngayon, yung katawan ko, yung lakas ko, kasangkapan ng katuwiran. Amen? No? Sige po, palakpakan naman po natin si Lord. No? Sinong papagamit sa Panginoon? Come on. Sino magbibigay ng oras para kay Lord talaga? Di ba? Magbibigay ng kanyang lakas. No? Pero hindi lang redemption, importante rin yung reparation. Importante rin yung pag-aayos. Sino ngayon dito magsasabi kay Lord, Lord, opo, aayusin ko yung mga dapat ayusin. Ayusin ko yung mga dapat harapin sa buhay ko. Haharapin ko yung mga yon, Panginoon. Kinakausap tayo ng Panginoon, maring sinasabi sa inyo ng Panginoon ay tungkol sa inyong pamilya, yung attitude natin sa pamilya, o maaring tungkol sa mga past sins natin, past errors natin, mga kung anong mga nagawa natin. Pero ngayon, mayroong binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para isaayos iyon. Para kinakausap tayo ng Panginoon para gawin yung mga bagay na dapat nating gawin na maaring ito naman ay magiging malaking blessing sa ibang mga tao na lalapitan natin, na pagsasaayusan natin, maaring maging pagpapala na malaki sa kanila. At the same time, makikita na ikaw talaga ay nasa Panginoon na. Magiging isang napakalaking patotoo, mga kapatid. Kaya sa oras na to, kung sinasabi sa iyo ng Panginoon, sabi na sa iyo ng Lord, anak, ayusin mo to. Anak, magbawi ka sa bagay na ito. Kung ano man yon, kapatid, sa oras na to, pwede ba gumawa ka ng desisyon sa Panginoon, sabihin mo, yes, Lord. Yes, Lord. Magbabawi ako, Panginoon. Yes, Lord, mag-aayos po ako.
Aayusin ko, Lord. Kung ikaw yon, and you're saying yes to Jesus, just like Sakeo. Anong ginawa ni Sakeo? Yung mga tao sa paligid niya, nagda-doubt sa kanya. Sabi pa nga nila, ba't sumasama si Jesus sa mga ganitong klase ng tao? Pero siya mismo tumayo. At pagtayo niya, sabi niya, Lord, ito po ang gagawin ko bilang katunayan na ako ay talagang lumalapit sa iyo. Totoong nagre-repent sa iyo, Panginoon. So sa oras na to, ikaw ba ngayon nakatayo sa harapan ng Panginoon at sinasabi mo, yes, Lord. Yes, Lord. Kung ikaw yon, kapatid, so pwede ba, taas mo lang ang iyong dalawang kamay as a sign of you saying yes to Jesus. Lord, mag-aayos po ako. Opo, Panginoon, magbabawi po ako. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Lord, I pray fruitful repentance sa aming mga buhay. Kung sa oras na to, mayroon ditong mga bisita, kung mayroong nagbago, balik muna tayo sa pinakasimula ng lahat. Na kailangan mo talagang gawin. Yung mismong repentance. Pinag-uusapan natin ang fruit of repentance, pero baka kasi wala ka pa talagang repentance. So sa oras na to, importante, lumapit ka sa Panginoon. At mula sa pamumuhay mo sa iyong sarili, pipiliin mo ngayon sumunod kay Jesus. Sasabihin mo kay Jesus, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon. Ikaw na ang boss ng buhay ko. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Kung ikaw yon, kapatid, kung ikaw yon, sambitin mo lang kay Jesus ang prayer na to. Galing sa puso, sambitin mo tong prayer na to sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sabihin mo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Pagharian mo ang buhay ko. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita, Panginoon. Sumasampalataya ako sa iyo na namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin. Pagharian mo ako, Lord. Salamat po, Panginoon. Let me pray for every one of you now. Panginoon, narito nga po kami. Nakikita mo kami. Yung mga sinasabi namin sa iyo, Panginoon, we say yes to you, Lord. Panginoon, pagtibayin mo ito. Ano man na inuuhan namin ngayon, ano man na sinasabi namin sa iyo ngayon, pagtibayin mo ito. Paalala mo sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, upang maayos yung mga dapat naming isaayos. Upang, Panginoon, makabawi rin kami sa mga bagay na dapat din kaming magbawi, Panginoon. Tulungan mo kami na magmula po ngayon, ang buhay talaga namin ay para po sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay. Hindi na po para sa aming sarili. Hindi na para sa mga sarili lang naming kagustuhan. Mabuhay kami talaga para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Binibigay namin sa iyo ang aming mga buhay. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. Maranasan niyo lagi ang kanyang paggabay, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagsama, ang kanyang pagpapala sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.